Let's talk about your privilege speech po not so long ago sa Congress. At medyo maanghang din po no, kasi nagbanggit po kayo ng mga several lawmakers doon. Ano pong basis po natin no, doon? Nabanggit niyo po si Senator Chis Escudero, si Martin Romualdez. Well, ang sinabi ko, hello? Opo, go ahead po. 1.45 trillion pesos in 3 years. Red flag yan, pagka ganyang kalaki yung mga insertions at diversions. That's unprecedented in the history of budget authorization. Pang-limang term ko na to, hindi nagkakaganyan. Nung panahon nga ni Pinoy, 1 billion lang yung mawala dun sa kanyang president's budget. Galit na yun, mag-iinit na ulo noon. At sinasabi niya, pagka binawasan niyo yung aking programa, hindi matutuloy yung aking programa, ibibito ko yung budget kahit magkaroon tayo ng reenacted budget. Pero ngayon, for the past 3 years, nung 2023, more than 200 billion yung insertions and diversions and amendments. Wala namang pinagkaiba, halos yan, tatlong yan. Yung 2024, mas malaki, hindi pa nakikita yan, 500 plus billion. At noong 2025, 473 billion pesos. Yan, red flag na kagad yan. Kasi pinalitan mo na yung yung mga programa na pinag-aralan ng mga agencies. 6 months yung pinag-aralan. Pagkatapos sinabmit yan sa kanya-kanyang level ng kanilang departamento, tapos sinabmit yan sa DBM, pinag-aralan yan ng DBCC, tapos sinabmit yan sa presidente, pinag-aralan yan at inaprobahan ng gabinete bago yan ibinigay sa Kongreso. Pero ano nangyari? Parang sinabi ng 19 Congress, Pondo ng Pilipinas kami magdedesisyon. At ang pinakamasama dun sa pinakamalaking diversions, insertion amendments dun sa Bicameral Conference Committee kung saan ang nag-uusap ay ilan lamang miyembro ng Senado at ng Kongreso. Ang sinabi ni Senator Grace po, hindi siya binigyan ng pagkakataon na makialam. Sabi naman ni Speaker Romualdez, through Congressman Puno, sinabi ni Congressman Puno, si Pira naman daw nakakadalo sa BICAM si Speaker. So ano ibig sabihin niyan? Dalawa lang, si Congressman Saldico at si Senator Chis Escudero. Imposible naman na magkaroon ng mga insertion, amendments, diversion na House lang. Imposible yun. At yan ay alam na alam yan ni Senator Chis Escudero. Okay. So aside from Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez, sino pa po ba doon sa small committee ang dapat natin habulin para po tanungin dito po sa sinasabi nga nila most corrupt budget ng 2025? Well, ang napag-alaman ko, very powerful noon si Congressman Zaldico. Parang sa House, siya lang nagde-decide. What about Congresswoman Stella Kimbo? She is also part of the small committee. Nung magkaroon na lang problema, saka siya nag-take over as chairman of the Committee on Appropriations. But during ang pag-imbestiga ko, during the small committee, talagang it's Congressman Saldico ang nagde-decide. Well, hindi po natin alam kung nasaan po. Nasa abroad po si Congressman Zaldico, pero kayo po ba ay may balita? Ang pinakamalaking question dyan, kasi alam mo, kung one budget lang, 3 budgets, right. alam ko na dapat yung DBM, alam nila kung ginagalaw na yung budget. Hindi ko malaman, nakita nila ni Red Flags 2023, 2024. Bakit pumayag pa rin sila na bawasan? Either kasabot sila o very incompetent ang DBCC kung ganyan ang mangyayari. Hindi pwedeng hindi nila alam yan. Alam ko, magaling na yung mga empleyado ng DBM. Alam dapat nila kung nababawasan at kung saan napupunta. Yun nga po eh. Oo. Kung tingin niyo po ba may pagkukulang doon ng DBM? Yes, may malaking pagkukulang. Kasi kung binago na yung budget, pinag-aralan yan binago na yung budget ng Pangulo. Di dapat sinabi nila sa Pangulo. Ang isa kong nakikita dyan, kasi
baka naman ang iniisip nila because Congressman Saldico is under the protection of Speaker Romualdez, tapos kasama pa si Senator Jesus Cordero, magkakasama naman sila noon. Tapos nandiyan din yung anak ni Presidente. So ang impression, baka itong lahat ng pagbabago na ito ay may blessings ng Malacanang. Baka ganyan na nangyari. At nung nakita ng Pangulo, kaya siya nagalit.